So, the messianic claims of Jesus Christ. Ang text po natin ay matatagpuan sa John 20:32-31. Ano ba yung sinabi doon sa pag-aaral natin? Bakit sinulat ang Book of John? Ang sabi dito, and truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. Yan po yun yung text po natin sa umagang ito. And there are many messianic claims about Jesus Christ. Marami po yung mga nabanggit according to yung kumpare ni Pastor Julius, si David Hacking. So, nakuha po tong lecture na to kay David Hacking sa Blue Letter Bible Institute. Yun po yun. Amen po. So, what do we mean by messianic? Kay Cambridge, ang sabi dito ay messianic means relating or belonging to a Messiah or a leader who can change the world and bring peace. Di ba nung mga nag-aaral tayo, mayroong messianic complex doon sa nursing, di po ba? Yung parang ikaw ang savior sa tingin mo, sa sarili mo. But when it comes to this, it is the messianic with it also about Jesus Christ the Messiah. So that is messianic. Amen. So makikita natin dito, the first Messiah, sabi dito, the word Messiah appears only in Daniel 9:25-26. Ay yung nakalagay doon. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem, sa New King James Version po ito until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 72 weeks, the street shall be built again, and the wall even in troublesome times. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be a flood, until the end of the war, desolations are determined. So the word Messiah, sabi dito, minsan lang nag-appear doon sa Bible, doon sa matatagpuan natin sa Daniel. Nung tiningnan ko sa NIV, ang nakalagay doon is Anointed One. So ang Christ, sabi dito, it appears 5,555 times. And the Hebrew word Mashiach, ano yung Mashiach? Savior. So it appears 39 times in Old Testament. So ito yung sinasabi na the Anointed One. So the reference of Messiah, it includes in Psalm chapter 2, verse 2, and then Daniel chapter 9, 25 and 26. So makikita natin dito the Messiah, isa NIV ang nakalagay doon is the Anointed One. Nasusundan po ba? So ano yung Yeshua HaMashiach? Ano yung ibig sabihin nun? Jesus the Messiah, Jesus our Savior. Amen po. So may na-retain sa tinuro ni Pastor Regina. The first one, nung unang nagturo siya. Amen po. So makikita natin dito, the messianic claims of Jesus Christ. The first one is, the Messiah is the seed of the woman. Makikita natin ito sa Genesis chapter 3, verse 15. Ang sabi dito, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ano to? Dito yung di ba yung, nung dun sa Genesis, yung sa serpent, di po ba? Yung dun sa exegesis. So, and between your seed and her seed. Sino kaya itong her seed na to na tinutukoy? Saan manggagaling? And the seed is Jesus Christ. So he shall bruise your head. Sabi dito, yung Genesis chapter 3 verse 15, it was the first mention of the gospel. Di po ba? So ano yung sabi ni Pastor Julius? Nung inano niya dun sa exegesis, that was proto-evangelium. Di po ba? So it was the first mention of the gospel na makikita natin dito nung nagkasala yung the fall, nagkasala si Adam, Eve, and the serpent. Yan yung nakalagay doon na sa Genesis 3:15. And between your seed and her seed. And makikita natin dito saan kaya manggagaling yon, yung seed na yon.
And let us continue. So the first one, the first messianic is the seed of a woman. The Messiah will become at the seed of a woman. Now, sunod tayo. The Messiah is from the line of Shem. So makikita natin dito, ilalagay ko yung para masundan natin. Kasi yung una dyan is the Messiah is from the line of Shem. Ilalagay ko na lang dun sa chart. Kasi para masundan natin. So tignan natin dun sa chart. Yung flow na pinahabol ko kay Pastor Julius. Ayan. So una, si Adam. Di po ba? And then, from Adam, Noah. Nasusundan po ba? Nare-recall po ba natin yung tinuro natin? Yung tinuro ni Pastor Julius? Amen. Ano yung tatlong anak ni Noah? Amen. Shem, Ham, and Japhet. Bakit nahuhuli dito? Nauna doon. Amen. So yun. So Shem, Ham, and Japhet. So makikita natin dito na yung dalawa is naibukod. Di po ba? So ano na yung Shem? Meaning ng Shem? The name. So makikita natin dito when it comes to the word Shem, sabi dito na the name. So doon nang galing yung ni Noah from Shem, yun yung lineage ha. Titignan natin yung genealogy genealogy of Jesus Christ. So Shem, Ham, and Japhet. So from Shem down to Shem, sino? Si Abraham. Sino yung anak ni Abraham? Isaac. Wow, galing. Pastor, na sila, marunong sila. May na-retain sa tinuro. Amen. And from Abraham, Isaac, sino yung sumunod? Jacob. Hindi sino yung dalawang anak ni Isaac? Esau. Si Jacob and Esau. Pero sino yung una? Si Esau, di po ba? Sumunod kay Jacob? Ano yon? The 12 sons. So, sino-sino yung mga yan? May enumerate po ba natin? Ang dami, no? Joseph, Benjamin, Judah. Marami. Ayan na. Simeon, Levi. Kasama pala si Kuya Levi dito. Nasa lineage pala. Amen. So these are the 12 sons of Jacob. Pagkatapos nun, so yung 12 sons and tribes, yung nanggaling kay Judah. Ano yung nakalagay dun sa Genesis chapter 49 verse 10? And the scepter will not depart from Judah, nor a lawgiver between from feet, until the Shiloh comes. What is the meaning of Shiloh? Pasensya na hindi ko nalagay po dito. What is the meaning of Shiloh? He whose it is. He whose it is. Yun na nakalagay. And he who it is, who belongs to the scepter. Sino yon? That is Jesus Christ. Nasusundan pa po ba? Hindi na. Mali o tama? So si Judah. Nasusundan? Amen. So Judah, anong sumunod? So from the lineage of Judah, ang sumunod kay David. Sino si David? King David. Pero di ba yan yung ni Jesse? Di po ba? Jesse. Di po ba anak ni Jesse? Ilan ang anak ni Jesse? Marami, no? Marami. Pero sino yung panganay? Si Eliya? Hindi po ba? During that time dito, di ba yung si Samuel nung naghanap sila, di ba inano nila kung sino yung The present ni Jesse ang kanyang mga anak. Di po ba? So nauna, ito si Eliya, sabi niya. Hindi, sabing ganyan. Ito may sumunod na anak, hindi yan, sabing ganyan. Meron ka pa bang anak? Sabing ganon. Ni Samuel, tinanong niya si Jesse. Anong sagot niya? Meron. Yun yung anak na nasa nagpapastol. It's a kid, sabi niya ganyan. So makikita natin dito yung ni David na
siya yung nagpapastol. And we know that David defeat Goliath. So ano yung trivia noon? Ilang bato ang niready ni David? 5. Bakit 5? Ano yung mga pangalan ng mga kapatid niya? Pastor, asan na yun? Diba? So si David, yan yun. So siya yung hinirang. So andito yung Davidic lineage. So makikita natin si David merong anak. Sino yung anak niya? Si Nathan at saka si Solomon. Si Solomon, kaninong anak yan? Ni David? Kay Bathsheba. So si David, di ba nung nagkaroon siya ng adultery, di ba? Nagkaanak sila pero namatay yung anak nila ni David tsaka ni Bathsheba. Pero dun sa adultery. Pero si Solomon, he is not the son of adultery. Siya yung talagang anak nila ni Bathsheba. Di po ba? So maunawaan natin na si Solomon hindi siya yung bunga ng pagtataksil ni David at saka ni Bathsheba. So Solomon. And then may kapatid si Solomon. Sino yun? Si Nathan. And now meron yung curse na napag-aralan na natin to doon sa line, di po ba? When it comes sa kay Jeconiah, di pa ba? Hindi pwedeng manggaling doon yung Messiah. So anong nangyari? Paano yun para ma-solve yung problema? Kasi hindi pwedeng manggaling sa lalaki yung ng the Savior. Kasi nga na-curse yung line ni Jeconiah, di po ba? So to solve this problem, anong nangyari? Si Nathan, ito yung lineage ni Nathan through Mary. So ano yung kwan natin dito? Di ba may prophecy, the Isaiah 9:6, for unto us a child is born. Tingnan nga natin para hindi tayo magkamali. Hindi ko na nalagay doon sa ano. So Isaiah chapter 9, recall. Di ba pag Isaiah 9:6 Christmas, ito yung laging nako-quote. Di po ba? Sa Isaiah chapter 9, verse 6, for unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So from lineage ni Solomon, sino yan? Doon ng si Joseph, which is Jacob. Di po ba? Hindi yung Jacob na ito doon sa Jacob na father ni Joseph. Makikita natin sa genealogy na Jacob begat Joseph. Di po ba? So yan, makikita natin dito, Mary and Joseph na adapt si Jesus pinanganak through the conceive of the Holy Spirit. And then, through the adoption of Joseph. So makikita natin dito, during that time, di ba nung yung anghel na kinausap si Mary, makikita natin dito si Mary is a virgin. So it means it's a young woman at yung nasa edad na marriageable of age, masasabi dito. And then during that time, si Mary at saka si Joseph, they are not yet engaged during that time, di po ba? Hindi pa sila kasal. So, hindi pa sila doon. So, how come that Mary conceived, di po ba? Sabi ni Mary, wala akong kilala ni sino man na, I don't know any man. Sabing ganyan ni Mary, how come nung nagsalita ang anghel na, bakit siya mabubuntis? But she was conceived through the Holy Spirit. So, makikita natin dito na, di ba si Joseph nagplano siya na parang, ay walayan niya, di ba? Para na. Pero anong nangyari? Napangyari iyon kasi nga para ma-fulfill yung promise, yung prophecy, di po ba? So yan yung genealogy ni Jesus. Paano na si Jesus? So tandaan natin yung lineage na yan. So that is the genealogy of Jesus. So makikita natin dito the messianic claims of Jesus kung paano siya pinanganak doon sa lineage na yon, not through the fruit of the man, doon sa line ng mga lalaki, but through Mary, kasi nasa lineage pa rin yan, di po ba? So makikita natin dito, tignan nga natin sa Matthew kung paano dinescribe yun, di ba? Doon sa genealogy, makikita dito yung pag-describe. Sabi dito, ko na lang doon sa verse 18. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary,
of whom was born Jesus, who is called Christ. Di po ba? Di ba yung naturo ni Pastor Regina, Yeshua bin David, di po ba? The son of, ganyan. Pag sa lalaki, di po ba? Pero dito, ang nabanggit dito is, and the husband of Mary, whom was born Jesus, who is called Christ. So makikita natin, Joseph, hindi na credit dito yung ano no Joseph, but it is Mary. Mary, the husband of Mary, of whom was born, who is called Jesus Christ. So ito yung lineage na makikita natin dito para ma-fulfill yung plano ng ating Panginoon doon sa during the Old Testament. Nasundan po ba or nalito? Nasundan po ba? Hindi. Pastor, i-repeat mo ito. Mahina yung amen. Nagugulhan tayo? Or nasundan? Nasundan? Review lang. Pero pag sa atin na bago ito, ang hirap. Ako rin kaya inano ko rin kanina kay Pastor, Pastor, paano i-trace ito? Kasi naguguluhan din ako, sabi kong ganyan. Pero nung inano na ni Pastor, kasi maraming mga complicated na multiple generations, pero ito kasi yung simplify na. Makikita natin. So, we come to know that ang Panginoon, when He chose David, di ba, hindi niya tiningnan yung panlabas na kaanyuan. God does not look on the outward appearance. So makikita nyo dito, yung mga firstborn, hindi yun yung mga napipili. Di ba si Isaac, si Abraham, sino yung anak niya? Di ba during that time, inano niya si Sarah at nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar? Di ba si Ismael? Siya ang the father of Arab nations. Di po ba? So si Isaac, di ba nauna si Ismael, pero ang pinili ng Panginoon is si Isaac. And also kay Jacob, may dalawang anak siya. Si Isaac, may dalawang anak. Si Isaac, saka si Jacob, tsaka si Esau, I should say. Pero sino yung Si Jacob, di po ba? Doon kay David, makikita natin dito, di ba, nasa siya? Hindi yung mga panganay ang pinili niya, but God, sabi dito, kasi nga ito yung ng Panginoon. So makikita natin dito na hindi lahat ng firstborn ay, di ba dito? Di ba? Di ba? Kasi kay Isaac, di ba, Ismael, pero ang pinili ng Panginoon si Isaac. So we can trace that one. Di po ba? Judah. Then David, dalawang anak, si Nathan tsaka si Solomon. Then napangyari yung prophecy, and then that was Jesus. So, sineselebrate natin ang December. Di po ba? Malapit na ang Christmas. Nasundan po. Ilang minutes pa po ako, kuya? 1 hour pa? Di ba yung nakalagay doon? So, after, di ba, sinemplify ko na lang kasi andito yun Number 5 na, asa na pastor, naguluhan ako. Kasi yung una, yun yung the Messiah will be born from the lineage of the seed of Abraham, seed of Shem, kay Abraham, and then kay Abraham, Isaac, and then kay Isaac, kay Jacob, then Jacob to 12 tribes, then Judah, then David, Nathan, and Solomon. So yun. So kaya naging number 5 na. Binilisan ko na. Kasi pag igaganyan ko, hindi natin maintindihan. Di po ba? Kasi yung genealogy, inisa-isa ko yan. Tingnan nyo, genealogy. Di ba yung una, si Abraham, the seed of Abraham. The Messiah will be from the seed of Shem, and then Isaac, and then from the line of Jacob, and then from the tribe of Judah, and then from the line of Jesse, and then from the... Bakit? To God be the glory na. Nagmamadali, tapos na. Di po ba? So, House of David, and then kay Solomon. Bakit kuya? Parang may dito parang may sabotahe dito. Yung PowerPoint. Mali Nako. Patalastas, para hindi kayo antukin. Di po ba? So, tapos na yon. May nanalo na. Thank you, Pastor Julius. Kasi pag sinagsasalita lang ako, hindi nyo maintindihan. Kaya mas maigi yung may ganyan. Mas madaling maintindihan. Di po ba?
Amen. Genealogy. Ayan. So, ano yung panglima? Ay, number 4, tignan mo. The Messiah will be born of a virgin. Di ba yung ano natin dito? Isaiah 7:14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, the virgin shall be child and bear a son, and they shall call his name. Di ba yun doon sa prophecy, doon sa Old Testament, na fulfill doon sa New Testament, di po ba? Do we agree? Or may pagdududa? Amen. So makikita natin dito yung prophecy during the Old Testament, it was fulfilled in the New Testament. Doon sa, it was recorded in the book of Matthew. Di po ba? During that time, yun nga about Mary and Joseph, it was conceived by the Holy Spirit. So makikita natin dyan, the Messiah will be born of a virgin. So makikita natin dito na wala pang pag-ano noon, si Joseph at saka si Mary. So it is impossible na anak ni Joseph si Jesus. But it was conceived by the Holy Spirit. Amen. O, di ba? Ang bilis. Panglima. Asan na yung panglima ko? Mali ata yung numbering ko. Taas? Ayan. Bakit? Ayan. Kasi iba doon. The Messiah will be born in Bethlehem. O, ano yung natakal natin nung sa exegesis? The Micah 5:2. Ano yung nasa Micah 5:2? Matthew 2:1-11 and Luke 2:1-14. Anong sabi doon? The Bethlehem Ephrata. Nailagay ko ba dito? Parang hindi ba? But you, Bethlehem Ephrata, yun yung explanation ni Pastor noon. Kasi ang Bethlehem, it was divided into two. So, Bethlehem Ephrata. So, what do you mean by Bethlehem? It is? Wow, may natira doon sa, ni Pastor? House of bread. So, dahil ba doon kaya siya tinawag na I am the bread of life? Dahil doon siya pinanganak? It's not, di po ba? So, alam na natin na ang Diyos ang tinapay ng buhay. It's not because of the location. So, ano yung Bethlehem? Di ba maliit lang yan? Pero bakit yan yung pinili? Kasi nga, it was on the prophecy na makikita natin dito doon sa Micah 5 verse 2. And then sa Matthew chapter 2 verse 1-11 and Luke 2 1-14. Sorry po, hindi ko pa nalagay dyan yung text, yung content niya, di po ba? Pero yan po yung reference natin. The Messiah will be born in Bethlehem. Saan yun? Sa may? In a manger, sabsaban. So, Messiah siya. He is the King of Kings. Pero saan siya pinanganak? Di ba? Ang ina-expect natin, he is from the, di ba, pag royal, di ba? Nasa mansion, di po ba? Pero makikita natin dito that the Messiah will be born in Bethlehem. So, Bethlehem is the house of bread, pero hindi ibig sabihin nun na kaya pinangalan nun dahil dun sa na yon. But it truly, dun sa prophecy that He will be born in Bethlehem. Maliwanag po. Saan siya pinanganak? Bethlehem. Bethlehem, Ephrata. Di po ba? O, malapit na. Anong oras na? Pang-6. Maliwanag po ba or naguguluhan? Ala, bakit? Ayan. Ayan. The other messianic claims of Jesus Christ is, number 6, the Messiah will be a prophet. Tignan nga natin sa Deuteronomy, chapter 18, verse 15. Leviticus. Pasensya na po ha, hindi ko nalagay dyan. Deuteronomy 18:15. Amen. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own brothers. You must listen to him. Sabi dito, for this is what you asked of the Lord your God at Horeb on the day of the assembly when you said, let us not hear the voice of the Lord our God, nor see this great first anymore, or we will die. Di ba? During the ministry of Jesus Christ, di po ba? The Messiah will be a
prophet. Di ba nung nagtuturo na siya, di po ba? When it comes to parables, the teachings, makikita natin doon. So, the Messianic claims it should be the Messiah will be a prophet. At anong sabi dito, the prophet, yung prophecy, di po ba dapat hindi pumapalya? Kasi kung yung sabi nga ni pastor, yung na, ano natin, kung 10 yung prophecy niya at siyam yung na-fulfill, isa yung palya, hindi siya prophet. Di po ba? So the Messiah will be prophet, and lahat ng mga sinabi niya ay napangyayari, natutupad. Number 7. Mabilis po ba? Okay lang. The Messiah will be a priest. So priest. Makikita natin ito sa Hebrew chapter 4, verse 14. Pasensya na. Hebrew chapter 4, verse 14. Sabi dito, therefore, since we have a great high priest who has gone through the heaven, Jesus, the Son of God, let us all hold firmly to the faith we profess. Di po ba? So, he is the high priest in order of Melchizedek. Di po ba si Melchizedek yun yung high priest during the time? But he is greater than Melchizedek. He is the high priest. Di po ba? So, makikita natin dito that the Messiah will be a high priest as according to the Hebrews chapter 4. He is our high priest. Sabi dito, this Jesus, the Son of God. So, let us hold firmly to the faith that we have profess. Andito yon yung ano niya, so kailangan, sabi dito, kailangan panghawakan natin yung ating pananampalataya that we have, sabi dito. So, Jesus will be a prophet, Jesus will be a priest, in order of Melchizedek, and Numbers 8, the Messiah will be a judge. Sinong naniniwala na hindi judge si Jesus? Diba? On the last day, He will be a judge. Di po ba? He will judge, sabi dito, is doon sa Matthew 25, 31 to 32, anong nakalagay doon? That He will separate the sheep and the goat. So, tayo po ba ay sheep or goat? So makikita. The sheep will be on the right, and the goat will be on the left. Sabi ni Kuya Francis. So, sabi dito sa Matthew 25, verses 31 to 32, when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate. So, i-separate niya. Saan dito yung kambing, saan dito yung tupa? Sabi dito, and He will separate the people from one another as a shepherd separates from the sheep from the goat, and He will put the sheep on His right and the goats on His left. So, lahat ng mga ginagawa natin, doon tayo i-judge on the Judgment Day, the final, di po ba? So, for now, wala pa. Sige, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Anong tawag dito? Sin now, pay later. Parang credit card. Sin is like a credit card. Sabi niya, sin now, pay later. So, ano yung, alam natin na kapag credit card, merong mga interest and ano mo na, di po ba? Pero makikita natin dito, enjoy now, suffer later. Tama, di po ba? Mag-enjoy ka ngayon, pero saan ang bagsak natin? Pag tayo patuloy nagkakasala sa dagat-dagatang apoy. Anong sabi dito? Hindi namamatay, hindi natutupok. So, di po ba? Ang sakit nun. Mapaso nga lang tayo. Aray, sabi na natin. Pero how much more pag andun na, di po ba? So, the Messiah will be a judge. And then, the Messiah will be a king. Sa Psalms 24, makikita natin dito, He is the King of Kings and Lord of Lords, the King of Glory, di po ba? So, tignan nga natin sa Psalm 24 para masundan po natin. Psalm 24, andun po yung nakalagay doon. Sa Psalm 24, verse 7. Lift up your heads, O you gates, will be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, lift them up,
you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is He? He is the King of glory, the Lord Almighty. He is the King of glory. Di po ba? So the Messiah is a king. The Messiah will be a king. He will be a reign king. Di po ba? The King of kings and Lord of lords. So makikita natin dito na yung mga nakalagay doon sa Old Testament, the prophecy, it will be fulfilled. Di po ba? Fulfilled. Inaantay natin yung fulfilled during that time. So, He will be reigned. Di po ba? When the judgment day, He will be reigned and He will be the King of kings. Pero sa ngayon, He is already our King. Kasi once na tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, He is our King of kings and Lord of lords. Sino yung King natin nung hindi pa tayo mananampalataya? Di ba? Yung opposite niya. Di po ba? Or King natin ang ating sarili. Our God is ourself. We depend on our own. Di po ba? But nung tayo tumanggap sa ating Panginoong Jesus, sabi nga, take control in my life. Di po ba? Siya na yung magdadrive sa atin, siya na yung mga sa atin. Every decisions na ating gagawin, it will be ipaubaya natin sa ating Panginoon. So noon, ang hari, ang ating puso, ang ating buhay, or ibang tao, it will take control. But when we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, He is our Lord, personal Savior, He is the King of kings. Di po ba? Amen po? Amen. Oh, tapos na. Mabilis. Di po ba? Meron akong hindi na idagdag dito that the Messiah, meron akong naanon dito, that the Messiah will be born before the Judah lose its tribal identity. Hindi ko na idagdag dyan, pasensya na po. Di ba yung the Messiah will be born? Doon sa 70, di ba yung destructions of na-invade ng Rome ang Jerusalem during that time? That was before 70 AD, di po ba? So the Messiah will be born during that on that day. So makikita natin dito, and then the Messiah will be born, sabi dito, in the second temple still standing. Makikita natin dito yung kay Judas Iscariot. Check natin yung reference po. Kay Judas Iscariot to, di ba, nung binitray niya si Jesus? Tignan natin doon sa the Messiah will come while the second temple is still standing. Zechariah 11, 12 to 13. Zechariah chapter 11 verse 12 to 13. Zechariah 11:12, I told them, if you think it's best to give me my pay, but if not, keep it. So they paid me 30 pieces of silver. Ito yung na-fulfill, sabi dito, and the Lord said to me, throw it to the potter, the handsome price at which they valued me. So I took the 30 pieces of silver and threw them to the potter at the house of the Lord. So ano to? Yung betrayal ni Judas dito. Di ba yung ilan yung 30 pieces of silver? So makikita natin dito, during that time, di ba yung explanation ni Pastor Julius, yung yung sa Bethany, di ba yung pag-trouble? Di ba dapat may dalawang daanan doon? Niya si Antonia, sino na yung isa? Fortress of Antonia, tapos yung isa doon sa may temple. So they expect that Jesus will go to the fortress of Antonia. Pero nangyari during that time, and the Messiah will be, sabi dito, will be still standing during the second temple. Di ba nung during that time, si Jesus pumunta doon sa may temple, ano yung ginawa niya? Di ba tinaob niya yung mga kasi ginawa yung bahay, yung templo, ginawa ng kalakal, di po ba? Commercial. Doon na nagsusugal, nag-anuhan na sila. So makikita natin dito, yung prophecy na it was fulfilled kasi during that time, Jesus entered into the second temple at doon niya ginawa. And then kay Judas Iscariot during that time, the betrayal, di po ba? So noon, si Judas. So the Messiah will come while the second temple is still standing. So it was in Zechariah and then in Malachi 3:1. So makikita natin dito sa Malachi 3:1,
Nakalagay po dito, "See, I will send my messenger who will prepare the way before me. Then suddenly, the Lord you are seeking will come to his temple. The messenger of the covenant of whom you desire will come, says the Lord Almighty." Di po ba? So makikita natin dito that the Messiah will come while the second temple is still standing. Dahil sa nangyari doon sa ano niya na ginawa ng ating Panginoong Jesus. And then the Messiah will be cut off. Di ba namatay ang ating Panginoong Jesus? Will be cut off. Sabi dito, the second temple is destroyed. Before the second temple is destroyed, which is in Daniel chapter 9, verse 24 to 27. Tingnan po natin dito sa Daniel chapter 9, verse 24 to 27. Nagiging komplikado na. Naiintindihan pa ba? 9:24 to 27. These are, the one that I'm citing is the messianic claims of Jesus Christ. So in Daniel chapter 9, verse 24 to 27, it says, 77s are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know and understand this. From the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler, comes, there will be 77s and 62 sevens. It will be rebuilt with stretch and a trench, but in times of trouble. So that the sabi dito, until the anointed one, the ruler, comes. The end will like a flood. War will continue until the end, and desolations have been decreed. Verse 27, he will confirm a covenant with many for 7, but in the middle of that 7, he will put an end to sacrifice and offering. So makikita natin dito during that time na pinatay ang ating Panginoong Jesus, di po ba? And then, anong nangyari, di ba? Sino yung nagkanulo? Si Judas. And then, anong sabi dito nung during that time may kasama siyang dalawa, di po ba? Sino yung pinalaya? Hindi si Jesus, kasi si Jesus wala siyang kasalanan. Pero yung mga taong nag-worship sa kanya noon, sila din yung sumigaw na ipako si Jesus sa krus, di po ba? So yun po yung maano natin that makikita natin dito the before, sabi dito, na pangyayari yung prophecy during that time. Before the destruction, before the second temple was destroyed, will be destroyed. And number 10, the Messiah will do miracles of healing. Di ba makikita natin dito sa New Testament, ang dami yung miracles of healing? Di po ba? So makikita natin dito in Isaiah 35 verse 4 to 6, say to those who are fearful hearted, be strong, do not fear. Behold, your God will come with vengeance. With the recompense of God, He will come and save you. Ano yung mga pinagaling niya? Marami. So, it's cited on Isaiah chapter 35 verse 4 to 6. Makikita natin dito yung mga pinagaling ng ating Panginoong Jesus. 35, 4 to 6. Na natin. Ano yung mga pinagaling ng ating Panginoong Jesus? 4 to 6. Then will eyes of the blind He opened. Di ba? Nagpagaling siya ng mga bulag. Di po ba? And the ears of the deaf unstopped. Yung mga hindi nakakinig. Yung mga mute. Di po ba? Yung hindi nakakapagsalita. And the ears of the deaf unstopped. Then the lame leap up like a deer. Nagpagaling siya ng lumpo, di po ba? And the tongue of the dumb shout for joy. Sabi dito. So yun po, the Messiah will do miracles of healing. And makikita natin dito na hindi lang yon, kundi di ba si Lazarus, one of his friend, di po ba? Siya ay patay pero binuhay ng ating Panginoon. So these are the messianic claims of Jesus Christ that the Messiah will do miracles of healing, and we witness doon sa New Testament until now. Di po ba? Nararanasan natin hanggang sa ngayon that truly, Jesus will do miracles. And, ang sabi doon, with God, all things are
possible, di po ba? Makikita natin dito. And sa tingin ng tao, hindi na pwedeng mabuhay si Lazaro, di po ba? Di po ba? Hindi na mabubuhay kasi ilang araw na siyang patay during that time? 3 ba? 3, di ba? Na maano na yung katawan niya, ma-decay. Supposedly, ilang days bago ma-decay ang katawan ng tao. But then, Jesus allow all of this to show His glory. Di po ba? Para papurihan ng ating Panginoon. Amen po? Malapit na. The Messiah will save from our sins. Di po ba? So, the Messiah will do miracles of healing, and the Messiah will save from our sins. In Isaiah 43 verse 11, I am the Lord, and besides me, there is no Savior. Di po ba? Walang ibang pangalan na nakasulat under the doon sa baba, doon sa taas, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoon. The Messiah will save from our sins. Di ba during that time, lahat, di ba lumalangoy na tayo sa kasalanan? Sino ang taong iaalay niyang buhay niya para i-save ka niya? Ang boyfriend mo, ang asawa mo. Sige na, parang atonement, ako na lang ang magpaparaya para mapatawad yung kasalanan. Wala, di ba? Kahit mga mahal mo sa buhay, hindi niya gagawin yon. But God, anong nangyari? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Kasalanan nung kanununuhan natin hanggang sa ngayon, di po ba? The Messiah will save from our sins. Walang ibang makakapag-save sa atin kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Ang Panginoong Hesus lamang ang siyang makapaglilinis sa ating mga kasalanan. Walang iba. It is, sabi doon yung laging binabanggit ni Pastor Julius, without the shedding of blood, there's no remission of sin. Di po ba? So makikita natin dito na ang Panginoong Hesus, He is the sacrificial lamb upang sa ganun ay mapatawad tayo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. To save from our sins, malinis tayo, patawarin tayo ng ating Panginoong Hesus. Na alam natin ng ating kasalanan ay sukdulan na. Di ba during that time, dun sa Old Testament na the wicked people, sabi dito, the wicked people umabot na sa sukdulan ang kasamaan. And God knows everything. God sees everything kung ano yung nangyayari, di po ba? And then that time that God sent His Son upang sa ganon tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Do we believe in that God save us from our sins? Amen. Sunod, the Messiah, the last one I should say. Di ba? Ang dami. The Messiah will be resurrected from the dead. In Psalm 16:8-10, I'm sorry. Ayan. The Messiah will be resurrected from the dead. In Psalm 16:8-10, I have set the Lord always before me, because therefore my heart is glad and my glory rejoices. My flesh also will rest in hope. He is at my right hand, I shall not be moved. For you will not leave my soul in Sheol, nor you will allow your Holy One to see corruption. Your Holy One is described connotes to Jesus Christ. Di ba nung siya ay namatay? Noong siya ay nilagay sa tomb, di po ba? On the 3rd day, di ba? Makikita natin dito yung ano na may gwardiya pa nga, di ba? Yung ano ng bato, na i-roll mo yung bato, may bantay. How come na nakawala ang ating Panginoong Jesus? To fulfill the prophecy that i-distract na yung katawan nito, and on the 3rd day I will build. Sabi di po ba? Di ba? Sisirain ko tong templong ito. Ano yung templo na tinutukoy dito? Ang katawan, di po ba? And that is pertains to Jesus Christ. On the 3rd day, siya ay nabuhay na maguli. And there is a proof and evidence during that time sa mga disciples. Sino yung unang nakakita sa resurrection? Si Mary. Mary Magdalene or Mary lang? Mary Magdalene. Di po ba? So makikita natin dito that the Messiah truly is resurrected from the dead, and He is sitting on the right throne of our Father. Di po ba? Makikita natin dito na na-fulfill yung prophecy, and He fulfilled the prophecy through Jesus Christ. Hindi siya nanatiling patay.
Kaya yung mga suot-suot na krus, di ba, hindi panghabang buhay na nakapako sa krus ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nabuhay na baguli, and now He is sitting on the right hand of our Father, the throne. And siya ay, di ba, nung nag-ano siya dun sa disciple, siya ay umakyat sa langit upang sa ganun ay ipaghanda tayo ng ating mansyon. Dun sa John 14, if I'm not mistaken, do not let your hearts be troubled. Believe in me and believe also in God. Sabi dito, I will go to, pupunta ako sa langit upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Many rooms, sabi niya, sabi doon. So, mansion. Kung ang bahay natin dito is shanty, during that time, nung unang panahon, we are living in a shanty, yung bahay natin. Shanty is yung tagpi-tagpi, yung bubong na may ano doon. Di po ba? Kubo, that is shanty. But then, when we believe in Jesus Christ and you believe that He is the Son of God, we will be also included during that time na kung ang Panginoong Jesus ay bababa at kukunin niya tayo, we will be with Him in paradise. Di po ba? So makikita natin dito na ang Diyos ay talagang, these are the claims that Jesus Christ is really the Messiah, the Savior. So nakita natin yung event, di po ba, kung paano napangyari yung mga prophecy during that time, and He will coming soon. So all we need to do is to be ready, ihanda natin ang ating sarili. Nakalimutan kong ano dun sa Romans 10:9. This is the essential sa ating mga mananampalataya. Kasi hindi ka maliligtas kung hindi mo ito maanuhin, hindi mo to paniniwalaan. In Romans 10:9, tignan natin dito, Romans, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess are saved. Do we believe that Jesus raised from the dead? Amen. Did we confess in our mouth that Jesus Christ is the Lord? Amen. If we truly believe and we truly confess that Jesus Christ is our Lord, then there will be an assurance, it will be assured na kung babalik ang ating Panginoon Jesus, siya ay makakasama natin. For the meantime, mahirap, di po ba? Kasi hindi, ang sumunod sa ating Panginoon ay hindi madali. Mahirap po talaga. There will be a shaky, di po ba? Ididistract tayo ng kalaban, idideceive tayo, wag ka nang magpatuloy. Hindi na darating ang Panginoon. May mga ganyan, di po ba? Mag-enjoy ka muna. May panahon pa. Mag-enjoy ka muna. Marami pang panahon, marami pang oras, but we'll never know. Because the thief will come. Sabi dito, yung magnanakaw, hindi niya sasabihin kung kailan siya pupunta sa bahay mo. Di po ba? Hindi siya magpapalam, oy, Ate Venus, pupunta ako. Magnanakaw ako, kukunin ko. Hindi siya magpapaalam. Di po ba nagpapaalam ka, magnanakaw ka, magpapaalam ka. So, ganon ang pagdating ng ating Panginoon, the sign of the coming of our Lord Jesus Christ, that He will come like a thief in the night. Ang magnanakaw, pumupunta ba sa madaling araw, ay sa umaga, yung may ano? Meron din. Meron na pala ngayon. But it refers to the Lord Jesus Christ that He will come like thief in the night. Meron na magnanakaw ngayon. Wala, hindi ako nakaano doon Amen. So yun po yun. So the only assurance is this, yung gusto kong i-emphasize dito is we need to be ready. Di po ba? Naihanda natin ang ating sarili, and let us hold the faith that we profess. Di po ba yung nabanggit kanina? Let us hold the faith that we profess in Jesus Christ. Di po ba? Napanghawakan natin ang ating pananampalataya, magpatuloy tayo, and God, there will be a time na makakasama natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po? Nasundan po ba? Or medyo malabo? Si Pastor nang magpatuloy. Sa BS niya. Pag hindi natin naanohan. Ayan. Sabi dito, sa Acts 2:20-24, men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth,
a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs, which God did through him in your midst, and you yourselves also know him, being delivered by determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands and crucified and put to death, whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be held by it. Amen po. So, to God be the glory po. So,